Ako may sakit siya, ha? May sakit to. No? Medyo... Sana mag-ingat sa kalusugan niya. Oo. Pero tahimik siya, oh. Bakit nga? Diba? Kung malampasan niya yung mild stroke, Matatapos niya. sa nakita ko Miss Corina, yes po. Okay. O, hindi sa ano, hindi po, wala akong part doon Kinikilingan, na wala kang kinikilingan. kinikilingan. Wala talaga. Kasi nakita ko siya, inatake siya na tulog. Yes lang yun eh. Atakihin siya ng tulog, either magbababa siya ng kosa, o either matapos niya na may kahit naghihingalo na ay ayusin. Kasi kahit naman saang banda natin titingnan, no, kahit papaano po talaga, meron din siyang pananagutan. Meron po siyang dapat din anuhin dyan, ayusin. Bongbong pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya, Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Kung actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So, it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng butuhan, ipinakita ng sangbayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa hindi natin alam, kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. Hindi ko alam, again po nagbabasa lang ako ng tarot. Hindi ko alam kung sino itong lalaking ito na sobra niyang pinoproteksyonan. At itong protection na to is nasisira ang reputasyon ng ating president. Nako. Ang sitwasyong ito ngayon na inyong kinakaharap po ay kinakailangan yung pagkaingatan. Kumuha kayo ng magaling na advisor na tuturuan kayo ng tama. Kasi po, may isang malaki pong pagsubok na darating sa inyong pagkapangulo. At ito po ay tungkol sa mga tao na magpupumilit na kayo ay pababain sa pwesto. Sinabi ko na po yung totoong nakita ko po. Wala po akong ayan po, mga tao na pinamumunuan ng unexpected na tao na babaliktad sa iyo. May tao pong babaliktad sa inyo na yun din ang magkakanulo siguro para linisin ang sarili niya. Dahil nga may ipit kayo sa kaguluhan, yun po ang lumabas sa tarot. At dahil doon,
taong bayan na naman ang gagawa ng paraan at magre-request na kayo po ay bumaba sa upuan. So yan po ay parating na pagsubok sa inyo. Para po hindi na mangyari yan, ang clue, pag-isipang mabuti. Kung maiisip nyo po, hindi ako against, wala akong against. Ako po'y nagbabasa lang at ibinibigay lang ng tarot ang kasagutan kung paano mababawasan po yung sitwasyon na yan. Ibig sabihin, pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. Hanggat maaari, parang pagkain mo yan eh. Hanggat maaari, ikaw ay umiwas sa sobrang anghang. Napasok ka na nung una, wag mo nang ulit piliting hawakan. So yung mga, hindi po ako nakikialam, nagbibigay lang po ako ng payo. Yung mga kasamang mga nagsasalita sa inyo na, oh, ganito, ituloy ito, o ituloy nyo ang impeachment, o ito naman, request for impeachment. Tandaan nyo po, napaso na kayo sa ama. Huwag nyo nang hayaang mapaso ulit kayo sa anak. Pag-aralang mabuti. Again and again po. Pag nagkamali po kayo ng desisyon, Mr. President, pagbagsak po ito ng political career, ng pamilya. Ito po yung naitarot ko na rin po dati kay Ma'am Amy Marcos, na mahihirapan. Kung napansin nyo dati, ang taas na rating niya. Tapos pumasok siya nitong huli. Tapos inendorso pa po ng ating Ma'am Sara Duterte. So, ibig sabihin po noon, nanganganib na mawalan ng, hindi naman po lahat kasi, yun sinasabi ko, hindi naman po lahat ng tao ay nagkagalit. Pero, karamihan po ng tao nag-iisip na masyado na pong personal, nawawala na po yung batas. So, dun po nakakatakot. Baka biglang, yun din po ang magbigay ng trigger para ang mga tao ay mag-aklas. Kaya sana po pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti po, kasi ako para sa ikabubuti ng lahat. Kung makikita nyo po, may evil. Ibig sabihin, lahat ng desisyon na gagawain ninyo na hindi talaga pag-iisipan at lalo na't mapapansin ng taong bayan ay pagbagsak po ng political career ninyo. Ayan po. Kalungkutan. Talagang kayo po ang dapat gumawa ng paraan upang ang inyong opponent o ang kung sino man, alam naman na ng buong bayan na sa inyo talaga isinisisi ang lahat ng bagay na nangyayari sa inyong nasasakupan. Ang sabi po dito, kinakailangang mapanatiling ligtas ang Tatay Digong sa ICC o sa anuman upang hindi dumating ang panahon, lahat na naman ang mangyayari ay sa inyo po masisisi. So, ang linaw po sabi ng tarot, kailangan maging safe si Tatay Digong o ang mga family Duterte kasi lahat po ng mangyayari ay sa inyo isisisi ng taong bayan. Sinusubaybayan po kasi ng taong bayan yan po. Kaya nakatalikod kayo, may hawak na patpat o kahoy kasi ibig sabihin, watch out ang mga tao sa bawat galaw at kilos nyo. So, napakahirap po ngayon dahil talagang dinumero uno, binabantayan ng taong bayan. Kaya kinakailangan po makagawa kayo ng paraan na mailabas ang hinihiling ng taong bayan. Ayan. At maging ligtas. Naku po, tandaan nyo, anumang mangyayari sa buhay ng tao na ngayon ay naging dahilan kung bakit napunta kayo sa hot seat, pag-aaklas ng buong sambayanan. Kaya pag-isipan nyo mabuti ito. Kaya kung ako sa inyo, hanggat malakas at kaya pa, pauwiin nyo na po ang dapat pauwiin. Ito po payo lamang. Hindi po ako
Wala naman noong kapangyarihan. Nakita ko lang ho naman sa tarot na yun lang ang makakapagbigay ng kagaanan at tigilan na yung mga nasa paligid na puro bulong ng bulong ng bulong na parang bubuyog sa inyo. Ayan no, para sila mga bubuyog na dumadapo sa mga dahon para bumulong ng bumulong. Mali nga mali nga ang mali ang hinahatnan. Kaya mas mabuti po na huwag makinig na lang at piliting ibalik na lang. Kayo lang po ang nakikita dyan sa tarot na makapag-aayos din ng sitwasyon.